Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakaintrigang pagtaas ng presyo ni Picoin. Abay, papalapit na po siya sa $1 na level. At hindi lamang po yan, may nakaambang unlock na 9.3 million na Picoins ngayon. At may usap-usapan pa na baka siya ay malista na kay Binance. Pero ang tanong, masisira ba ng token unlock na ito ang pag-akyat ng presyo? O tuloy-tuloy na ba ang rally ni Picoin hanggang sa presyong $5 bago po matapos ang taong 2025? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyo ni Picoin. Unang-una ay kailangan po nating pag-usapan ang breakout na ginawa ni Picoin kamakailan. Sa nakalipas po na 24 oras ay tumalon siya ng mahigit 3% at nabasag po niya ang kanyang resistance zone na nasa pagitan po ng presyong 0.66 hanggang 0.67. Ibig sabihin po nito ay maraming bumili ng Picoin kaya lumakas po ang demand. Ngayon kung titignan po natin ang RSI or Relative Strength Index, ito po ay nasa 56.68. Kaya yan, sa mga hindi po nakakalam, ang RSI ay isa po itong indicator na ginagamit para malaman kung sobrang binibili yan or overbought or oversold ang isang asset. Sa lagay na ito ay nagpapakita po na lumalakas ang bullish momentum. Ibig sabihin ay kung magpapatuloy po ang trend na ito, possible raw na maabot ni Picoin ang target price na 0.85 hanggang $1 sa mga susunod na linggo. At tandaan po natin, si Bitcoin din ay nakabalik na sa presyong $102,000 na price level, habang si Ethereum naman at Solana ay sabay na ring umaarangkada. So posibleng nadadala rin itong si Picoin sa overall crypto market optimism. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang token unlock na 9.3 million na Pi. Yan, kaya teka muna, habang lumilipad po ang presyo ni Picoin ay may isang issue na dapat pong pagtuunan natin ng ating atensyon. Yan, atensyon. At yan po ay ang token unlock. Ayon po sa PiScan ay may 9.3 million na Picoins ang naka-schedule na ma-unlock ngayon. Ibig sabihin nito ay dadagdag ang mga bagong tokens sa sirkulasyon. At kung maraming supply, yan, kapag marami pong supply pero hindi tumaas ang demand, posible po itong magdulot ng pagbaba ng presyo. Pero may twist po dyan. Ayon po sa kilalang analyst na si Dr. Altcoin, ay mas malaki pa ang nangyaring galaw. Bigla raw tumalon mula po sa 7 billion to 12 billion ang circulating supply ni Picoin kanina. Sa madaling salita ay may nadagdag po na 5 billion na tokens at nakontent ko na po yan kanina. Kaya panurin na rin po ninyo yan para sa mas kumpletong detalye. Pero ang kakaiba ay hindi ito lumabas sa mga exchanges gaya po ni Binance o Bitmart. Lumitaw ito at biglang nawala na rin sa loob ng isang oras. Ayon po sa mga eksperto, ito raw ay stress test lamang ng Pi network. Parang sinubukan lang nila kung kakayanin ng kanilang system kung sakaling bigla itong maging available sa mga malalaking exchange. Ngayon is ang sunod po na tanong dito is may posibilidad bang malista itong si Picoin kay Binance? Yan. Isa pa sa mga mainit na usapin ngayon ay ang posibilidad na malista itong si Picoin kay Binance. Kung totoo ito,
malaki po ang epekto nito sa presyo. Karaniwang tumataas po ang value ng isang coin kapag nailista sa malaking exchange gaya po ni Binance. May palatandaan na raw na may isinasagawang testing. Isang wallet po na konektado kay Binance ang nakitaan ng mahigit 294,000 na test transactions gamit po ang PiCoin. Ibig sabihin ay posibleng pinaghahandaan na talaga ang pagpasok nito kay Binance. Kaya meron na rin po akong content dyan. Kaya panoorin na rin po ninyo yung aking content tungkol dito. Yan. Dahil mas detalyado po natin na pinaliwanag ang tungkol sa bagay na ito. Yan. Maliban po dyan sa transaction na yan ay ang blockchain po ni Pi Network ay kahuwig ng kay Stellar or XLM na kasalukuyang listed na kay Binance. Kaya mas madali raw ang technical integration kung sakali. Ngayon is sunod na pag-usapan naman po natin ay ang paparating or nalalapit na major announcement dito sa May 14. Ayan. Kung akala mo ay tapos na ang balita, hindi pa. May naka-schedule na malaking announcement sa May 14 kasabay po ng Consensus Summit 2025 sa Toronto. Ang founder mismo ng Pi Network na si Dr. Nicholas Kokkalis ang isa sa mga speaker sa event. Malaki po ang posibilidad na i-announce po nila ang bagong apps, real-world use cases at iba pang detalye tungkol sa paglago ng ecosystem ng Pi. Kung magiging maganda ang announcement, malaki po ang posibilidad na mag-surge pa sa $2 ang presyo ni Pi bago matapos ang buwan ng August. At kung patuloy na lalago ang ecosystem at magiging maayos ang market conditions, pwede raw itong umabot ng $5 bago matapos ang taong 2025. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Yan, bilang mga Pinoy na interesado kay Pi Network, malaki po ang epekto nito para sa atin. Una ay marami sa atin ang nagmina ng PiCoin noong wala pa itong value. Kung magiging listed na ito kay Binance, posibleng magkaroon na po ito ng real monetary value. Kapag may access na po tayo sa liquidity, pwede na nating ipalit ang ating PiCoin sa fiat o ibang crypto. Pwede na rin po tayo mag-cash out or mag-invest sa ibang projects. Ito ay malaking balita lalo na sa mga crypto nating matagal nang umaasa na magiging totoo ang Pi Network. Pero tandaan natin, ang crypto market po ay volatile pa rin. Ibig sabihin ay pabago-bago po ang presyo. Huwag po tayong magmadaling magbenta or bumili. Mas mainam po na aralin po muna natin ang takbo ng market at maghintay ng official announcements bago po tayo gumawa ng major decisions. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ito ang pinaka-exciting na yugto ng Pi Network simula nang ito ay ma-launch. Ang matagal na paghihintay ng mga Pi pioneers ay maaaring magbunga na sa mga darating na buwan. Pero kailangan pa rin natin ng konting tiyaga at saka pag-iingat. Ang Pi Network ay may potensyal na maging tunay na utility-driven blockchain kung magiging maayos po ang rollout nito. Kung matutuloy po ang listing sa Binance at magiging successful ang ecosystem apps, siguradong mas marami pang investors ang papasok. Pero habang wala pang opisyal na listing at habang wala pang opisyal na listing, dapat ay manatili po tayong kalmado at wag po tayong padalos-dalos sa ating desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.